losing all my friends, and overnight success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying, I need something more in this life. It ain't finding me, fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a bracket haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in. So, ayun nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 100,000 kapag kinuha nyo ng cash. At yung update para dito, bumaba yung kanyang down payment. Ngayon ay 8,000 na lang, na dati ay 10,000 yung down payment. So, malaking bagay yon para at least, di ba, sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, medyo natataasan sa 10,000. Bumaba po sila ng 2,000 at ngayon nga po ay 8,000 na lang. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Ilalagay ko din dyan sa screen nyo yung kanilang terms at yung rebate na 300 pesos. So, comment nyo naman sa baba kung sulit nga ba ang presyo nito ngayong 2025. And para naman sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo? Bad experience? Good experience? I-comment mo yan. Ayos yan, di ba? So, yun ako mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 114,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available din sila sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference. So, sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya? Comment nyo naman yan. Para sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong kontakin or message nyo ako sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para at least ma-assist ko kayo. At sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? So, ayun na nga, ngayong 2025, ayan, dahil nga bumagsak na ang presyo nito, bumagsak yan, no? Kala mo naman talaga, laki ng binagsak, pero malaking bagay yon, lalo na kung napanood nyo yung presyo niya. Diba? Malaking bagay yung 2,000 na binawas para doon sa down payment natin. Pero kung naghahanap ka ng adventure, na scooter, eto, pwedeng-pwede ang isang to. Lalo na ngayon, marami na rin talagang gumagamit na ito. At isa to sa mga bagong motorcycle ni Rusi. So, ang mga update dito, na bago na yung decals niya. Okay, iba na yung design dito compare sa version 1 or batch 1 na tinatawag nila. Ito, batch 2 na to. And mali naman natin, meron pa silang mga i-upgrade dito. Okay, so kung titingnan mo talaga yung itsura nito ni Rusi Adventure X150i, haba na. Eh talagang makikita natin na unique yung style niya, lalo na yung front face niya. Yung headlight is talagang unique yung style niya. Si Rusi ngayon medyo out of focus na sila sa panggagaya, pero nandun pa rin naman talaga. Yung mas pwede abandon mo naman ako. Nagbibideo kasi ako, sensya na. Okay, lipat tayo kasi nakaharang doon. Pero yun na nga, side stand na natin. Medyo mabigat yung isang to. Tingnan nyo naman. Ganyan, ang tsura niya. Mabigat siya, oo. Nandun yung bigat talaga ng motor. Kasi alam ko, nasa 145 kg to. So, ayan. Okay naman siya yung side stand. Mukhang matibay naman yung side stand natin dito. 5 to ang ating height. Tingkayad, syempre. Ano pa ba hinihintay natin dito? Tingkayad tayo rito. Sobrang tingkayad. Ayan. So, ang teknik ko dyan, uusad lang ako sa upuan. Ayan, maabot na natin yan. Pero kapag turning radius niya, malawak din siya. Ayan, malawak din. Yung kanyang shock, sobrang lambot. Syempre, adventure scooter to, kaya malambot talaga. Sa likod, di natin makita. Pero, ayan.
Di ba? Malambot, to. Oh. Okay naman din. So, ganyan ang itsura natin. Okay, malapad talaga yung ating handlebar. Yung itsura natin dito, naka-naked handlebar siya, adjustable windshield. Ganyan ang itsura niya pag mababa. And pag mataas, ganyan, madali naman siya. Okay, ganyan lang. Okay. So, sa ating OBR, maluwag din yung ating position natin dito. Ayan. So, yan. Yan yung datingan niya. So, sa tingin nyo, sulit pa rin nga bang bumili ng Adventure X150i ngayong 2025 para sa mga naghahanap ng adventure scooter dyan. Isa to sa pwede kong i-recommend sa inyo. Okay, so marami na rin gumagamit na ito. Marami na rin talagang stock na na-pull out na ito. So, kayo na rin ang bahala. Nasa sa inyo naman yan kung ito pa rin ang motorcycle. Sa dami ng nilalabas ngayon na adventure scooter, diba? Pataasan na ng CC. Pero si Rusi, ayun, nananatili pa rin yung kanyang 150cc na adventure scooter na naka-liquid cooled, naka 4 valves. Yan, di ba? Stig. So, yan, center stand natin, no? Medyo nabibigatan talaga ako sa motor na to. Pero pag center stand naman siya, napakagaan. Ayos. So, yun ang mga best na ako ngayong 2025. Meron silang version na nilabas itong KVB 150 at matagal na nating hinihintay din to. At akala ko talaga nung una ay ilalabas nila yung version 2 neto, yung dalawang headlight na sa harap. Pero ngayon, ang ginawa nila, same pa rin naman yung headlight natin dito sa harap. Tapos, meron pa rin tayo adjustable dito. Pinipihit nga lang to. Itong adjustable na windshield nila. Pero maporma yung kanyang headlight. Yung decals, isa sa mga nagustuhan natin, kulay green. Tapos meron silang kulay blue and kulay white na variant. Ayan, yung combination nila, yung colorway nila, ang ganda. Ang sporty looking. Tapos meron tayong parang letter Y dito sa harap. Yung talaga yung napaangas dito. Tapos yung decals niya, isa sa mga nagustuhan talaga natin na mga ano dito, no, mga upgrade para dito sa may KPB. Okay, so ang ganda ng itsura niya. So, kita nyo naman, naka-disc brake pa rin tayo dito sa harap. At dito naman din sa likod ay naka-disc brake din tayo. So, ano nga ba yung mga pwede natin ano pa natin dito is suggest natin kay Skygo, no, kapag upgrade na ito. So, meron nga rin pala to na disuse at keyless. Ayan. So, yun nga, sa upuan naman niya, naka-hydraulic seat na rin yan, pero hindi siya yung, hindi siya yung parang may spring, pero pwede nyo pa rin siya extend, pero nakaganyan siya. Ayan, para at least hindi tayo mahirapan kapag kukuha tayo ng gamit dito. So, napansin ko lang dito, medyo lumiit yung kanyang size dito, ng kanyang compartment, no? So, ayan. Kukuhanin natin para at least dun sa mga kukuha ng ganitong motorcycle, meron tayong reference. Medyo napansin ko dito, parang bumigat siya. Parang bigat ng motorcycle na to. Parang medyo naging ano siya, yung weight niya parang tumaas. Hindi lang ako sure kasi medyo matagal na rin tayo na hindi natin na-vlog yung KTB 150. Ngayon na lang talagang 2025 lumabas ulit. Okay, pero ang ganda ng upgrade para dito. So, 5'2" ang ating height. Ayan. Pwede na to para sa height natin. Extension din tayo ng paa dito. Ganyan ang itsura. Tapos yung regular na pagtapak natin dito, no, or yung ganyan yung position natin dito, naka-upright position naman tayo rito. Okay? So, ganyan ang itsura. Okay? Legroom natin dito, malawak pa, tapos pwede tayo maglagay din dito ng gamit natin or bag natin kapag babiyahe tayo. Ayan. So, sa kanyang shock, medyo natitigasan ako sa shock niya. Pero, yung play kasi nung shock niya, hindi siya yung agad-agad bumabalik. Parang, pag finish mo, matagal bumalik, parang mas okay nga yun eh. Pero yan na, yun na itsura niya, depende sa reference nyo or preference nyo. Shock naman sa likod, medyo natitigasan din ako, pero hindi natin alam kung adjustable nga ba siya. Pero sa upuan, goods to para sa long ride. Ito yung mga pang long ride talaga na upuan.
No, kasi makapal, malambot, and masarap sa puwet. Okay? So, ganyan ang itsura natin. Ganda, no? Pogi na ito eh. Pogi din na ito. Isa sa mga ATV ni Skygo na nilabas na 150cc. Talagang hahabol at talagang sasabay sa mga Japanese brand and China brand. Okay? So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang forma niya ngayon, yung itsura niya, yung design niya, looks niya, and then yung presyo? Sulit nga ba? Comment nyo naman yan. So, center stand natin. Kung magaan din siyang center stand. Okay. Yun. Pwede. Magaan din. Ayos. Don't let go, take control, get out of your head, make a better life instead. You got